aminin, pero palagay ko hindi naman ako nag-iisa sa karanasan ito, at tiyak ko rin na karanasan ito ni Kuya Ke, na ako po ay minsan gumugugol ng minsan 5 hanggang 10 minuto para hanapin yung aking sunglass, pero nandito lang pala sa ulo ko. No? O kaya naman hinahanap ko yung susi ng sasakyan. Paikot-ikot na ako sa bahay, yung pala, hawak-hawak ko naman. No, nangyari yan sa akin, nakakahiyaman, pero dumarating yan. At palagay ko, nangyayari rin yan sa inyo, di ba? Hanap kayo ng hanap, doon isang bagay, pero yung pala, nandiyan lang. Hawak mo, nasa bulsa mo lang. Meron ako nakakatuwang karanasan, nung nandun ako sa Cambodia. Yung huling araw ko po sa Cambodia, alam niyo po nanghiram lang kasi ako ng camera, no, sa aking hipag, na si Janet. Dala-dala ko lagi yung aking camera. Nung huling gabi, bigla na wala yung camera. Siyempre, kabado-kabado ako, naghiram ko lang po yun. At sayang din yung mga picture, sayang din yung mga kinuha ko, pero hindi yan pinahinayang ko. Nahihiya ako dahil nahiram ko lang po yun. At hanap ako ng hanap, sa tinutulugan ko, pagkatapos yung kasamahan namin, medyo nabulabog din. Ang ginawa niya, tinext niya yung pinanggalingan namin. Malayo-layo ng konti sa isang sa capital ng Cambodia, sa Phnom Penh. Tinext niya kung nandoon daw yung camera ko. Camera hiniram ko pala. Hindi ka hiniram ko. Sabi wala naman doon. No? Alam niyo, nakakatawa kasi yung pala, nandito na sa pulsa ko yung camera. Pagtingin ko parang kala ko, may nilagay lang ako sa bulsa kung ano. Yung pala nandito lang. At hihiya ako doon sa mga kasama ko. Alam niyo kaya ko yan nabanggit? Kasi may mga Kristiyano sa ating panahon ngayon, may mga Kristiyano na hinahanap nila at gumugugol sila ng panahon na hanapin ang kagalakan sa mundo, pero sa totoo lang, yung kagalakan na yan, ibinigay na sa kanila ni Jesus. Nasa kanila na. Hinahanap nila yung animoy kasapatan sa mga bagay sa labas o sa mundo, pero ang katotohanan, taglay na nila yung hinahanap nilang kasapatan o kagalakan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Isa sa mga dahilan kung bakit may mga Kristiyano na animoy hindi masaya, unsatisfied sa buhay, dahil mababaw ang kanyang kaunawaan kung sino si Kristo, kung sino si Jesus, at kung ano ang ginawa ni Jesus alang-alang sa kanyang mga tinubos. Doon sa pag-aaral natin dito sa Aklat ng Colosas, lalo na sa chapter 1, kung babalikan lang natin ng mabilis, doon, inilahad ni Pablo kung sino si Jesus. Si Jesus, siya ay the supreme ruler of the universe. He is the firstborn of all creation, sabi sa chapter 1, verse 15. Na ibig sabihin nun, si Kristo ay nasa taas ng lahat ng kanyang mga nilikha. Hawak niya ang lahat ng bagay. Hindi lang siya ang lumikha, hawak niya ang lahat ng bagay. Hindi lang yun. Sa chapter 1, verses 18 to 20, binigyan din ni Pablo na siya ang ulo ng iglesia. Siya ang nasa taas ng mga nangyayari sa kanyang katawan, ang iglesia. Siya ang may hawak ng kanyang iglesia. Pero hindi lang yun. Sa chapter 1, verses 21 to 23, sabi niya rin doon na siya ang may hawak ng individual na buhay ng mga mananampalataya. No? Pagka naintindihan mo yan, sigurado magkakaroon ka ng kagalakan ng kasapatan sa iyong puso. At ginawang personal pa nga ni Pablo sa kanyang patotoo. Sa chapter 1, verse 24 hanggang sa chapter 2, verse 5 na sinasabi niya roon, si Kristo ang supreme at sufficient Redeemer niya mismo. Supreme and sufficient Savior niya mismo. No? Ang ibig sabihin, si Pablo naintindihan niya sa kanyang personal na buhay kung sino si Jesus. Ano pa? Ito ang nagpabago ng kanyang kaisipan, ng kanyang pananaw, ng kanyang pagkatao, na ngayon, handa na siyang mag-struggle, handa na siyang mag-suffer alang-alang sa Panginoong Jesucristo. In other words, ibang salita, sinasabi ni Pablo na ang isang Kristiyano, nagtataglay siya ng maluwalhating kayamanan, ng pagpapalang o kamanghamanghang pagpapalang espiritual. At ang mga pagpapalang ito, ng kanyang taglay, ay sapat para maging masaya siya, para maging makaranas siya ng kagalakan sa buhay. Ang isang problema lang, minsan,
kung hindi man madalas, no, mga kapatid, ay mababaw yung ating kaunawaan sa ginawa ni Jesus sa buhay natin. Mababaw ang ating kaunawaan sa kung ano yung meron tayo kay Jesus. Hindi tayo lumago, hindi tayo nagprogreso, hindi natin nilinang o kinultivate yung ating relationship sa Kanya. Kaya minsan nakakaramdam tayo ng kakulangan, no? At hinahanap natin yung kasiyahan na ibinigay na dapat sa atin sa mga bagay ng mundo. Dahil hindi natin nalinang ng gusto yung kayamanang nasa atin na nakay Kristo Jesus. Yan ang hamon ni Pablo sa pagpapatuloy natin ang pag-aaral dito sa Colosas. Hinamon niya muli ang mga taga-Colosas na sila ay lumago sa kanilang tinanggap kay Jesus. At kapag talagang lumago ka sa iyong tinanggap kay Jesus, ay magkakaroon ka ng isang pusong may pasasalamat at hindi pag-amin. Buksan niyo ang inyong mga Biblia sa Colosas Kapitulo 2, talatang 6 hanggang 7. Dalawang talata lang mo ito. Colossians chapter 2, verses 6 and 7. At babasahin ko dito sa ang Biblia. Colossians chapter 2, verses 6 and 7 para sa mga naririto ngayon na ang kanilang Biblia ay ang Biblia. Ito ay sa page 336 sa New Testament. Babasahin ko chapter 2 verses 6 and 7. Sabi niya, kaya kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya, na nakaugat at nakatayo sa Kanya, at matibay sa pananampalataya, gaya ng itinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. Yan ang salita ng Panginoon. So, ang dalawang talatang ito, kung tutuusin, summary ito, no? Ito na yung buod ng buong aklat. Bakit? Di ba nabanggit ko sa inyo nung nakaraan? Kaya sumulat si Pablo sa mga taga-Colosas sapagkat maaring ipinaalam sa kanya ni Epapras yung kung nagtayo mismo yung ginamit ng Diyos para itayo ang iglesia doon sa Colosas, si Epapras, na mayroong mga bulaang guro na nakapasok sa iglesia. Yung mga bulaang guro na yan, sinasabi nila ganito, maliban kay Kristo, kinakailangan mo ng dagdag ng kaalaman. Maliban kay Kristo, kailangan mo ng dagdag na karanasan. Maliban kay Kristo, kinakailangan mo ng dagdag na kapuspusan o fullness. Kulang kung si Kristo lang. Sabi ni Pablo, hindi totoo yan. Mali yan. Ang katotohanan, sapat na ang ating tinanggap kay Jesus. Ang kailangan lang natin, lumago, lumakad tayo, magpatuloy tayo, magprogreso tayo doon sa meron na tayo kay Kristo. Sapagkat si Kristo, nasa Kanya ang buong kapuspusan ng Diyos. In Him, in Christ, dwells the fullness of God. Kung ang buong kapuspusan ng Diyos ay na kay Kristo, at tayo ay na kay Kristo, at si Kristo ay nasa atin, edi, taglay natin ang napakalaki na yan. Ang buong kapuspusan ng Diyos ay nararanasan natin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Kaya dapat dito tayo lumago. At ang mensahe na gusto kong dalhin sa inyo ay simple lang, wala rin dito sa mga talatang ito na binasa natin. Ang mensahe ay ito, he who receives Christ will continue to live for Him with thankfulness. Ang sino mang tumanggap kay Kristo ay magpapatuloy na mamuhay para kay Kristo ng merong pasasalamat. Yan ang ibig sabihin ng buhay Kristiyano. This is what Christian living is all about. Pagpapatuloy sa tinanggap mo kay Kristo ng merong pasasalamat. At nais kong hatiin niya sa tatlong bagay. Madali lang natin makita itong tatlong bagay na babanggitin ko dito sa dalawang talata na atin kong nakita, binasa ngayon. Unang-una, tingnan natin, the ground of Christian living. Pangalawa, the growth of Christian living. Pangatlo, the gratitude of Christian living. Unang-una, the ground of Christian living. Alam niyo po, ang buhay Kristiyano, mayroon pasimula. Diba? Mayroon niyang starting point. Mayroon niyang, kumbaga sa mas malalim pang Tagalog, ay salalayan o ground. May foundation yan. Kaya na nagsimula ang buhay Kristiyano? Ito'y nagsimula nung tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon. Yan ang commencement ng ating buhay Kristiyano. Now, hindi natin pinag-uusapan dito yung plano ng kaligtasan. Ang plano ng kaligtasan ay
Simula pa, bago pa itatagal sa liputan. Maliwanag yan sa Biblia na ang Panginoong Diyos nagplano na. Bago pa nga niya nilikha ang mundo, nagplano na siya kung sino yung ililigtas niya at ano yung gagawin niya doon sa kanila. Meron na siyang mga hinirang. Yan ang plano. Pero yung buhay Kristiyano, kailan nagsimula? Nung tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon. Christian life, the starting point is, or the ground is, when we receive Christ as Lord. Such is the commencement of Christian life or Christian living. Nagsimula ito noong ang isang tao na intindihan niya sa kanyang sarili na siya ay nasa daan patungo ng kapahamakan. Bakit? Makasalanan siya. At naintindihan niya na kailangan niya ng isang tagapagligtas. At ang tagapagligtas niya ay hindi ang kanyang mabubuting gawa. Hindi ang kanyang katuwiran. Hindi ang kanyang relihiyon. Hindi ang kanyang mga ritual na ginagawa sa kanyang relihiyon. Ang tagapagligtas niya ay hindi ang tao. Kahit na yung tao na yan ay ginawang santo ng obispo ng Roma, hindi yon ang tagapagligtas niya. Ang tagapagligtas niya ay si Kristo lamang. Si Kristo at ang kanyang ginawa doon sa krus. Pero kasama ng pagkaunawa na si Kristo lang ang kanyang tagapagligtas at wala nang iba, ay kinilala niya rin sa kanyang sarili na si Kristo ay isang Panginoon na dapat niyang ibigay ang kanyang buong pagpapasakop, ang buong pagsuko sa Kanya. Ang tanong ko, sa bawat isa dito na nakikinig sa akin, si Jesus ba ang iyong Panginoon? Is Jesus your Lord? Kilala mo ba talaga si Kristo bilang Panginoon ng buhay mo? Maaaring dumadalo ka sa church na ito ng matagal na. Maaaring buwan o taon na ang iyong pagdalo. Pero ang tanong ko, si Kristo ba talaga ang Panginoon mo? Hindi kung gaano ka nakatagal na dumadalo sa iglesyang ito. Maaaring kilala mo si Kristo bilang Mesaya. Maaaring kilala mo siya bilang ipinanganak doon sa pasabsaban ni Birhen Maria. Maaaring kilala mo siya bilang naghirap doon sa krus sa kamay ng mga Romanong mga sundalo. Pero ang tanong ko, siya ba ang Panginoon ng buhay mo? Is He the Lord of your life? Mahalaga yung tanong na yan. Parang simple, pero mahalaga yan. Sapagkat kung hindi ka patiyak sa sarili mo na siya talaga ang iyong Panginoon, mapanganib yan. Maaaring may relihiyon ka, pero hindi siya ang Panginoon ng buhay mo, mapanganib yan. Delikado ang iyong kalalagayan. O maaaring kinikilala mo siya. Gusto mo si Kristo, tagapagligtas mo. Pero ayaw mo siya ang Panginoon. Gusto mo ikaw ang masusunod. No? Gusto mo yung, nalala mo yung, alam ng iba rito yung tula na nilikha ni William Ernest Henley, yung it matters not how straight the gate, how thick the punishment, the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Hindi totoo yan. No? Maaaring hindi totoo, pero gusto mo totoo sa sarili mo. Ikaw yung captain ng iyong kaluluwa. Ikaw yung master ng iyong kapalaran. Ayaw mo si Kristo ang Panginoon mo, kundi sarili mo. Gusto mo yung pakinabang lang, yung pagiging tagapagligtas niya. Hindi tama yan. Kaya dapat tanungin mo ang sarili mo, si Kristo ba ang iyong Panginoon? Suriin mo ngayon ang puso mo. Bakit? It is a matter of life and death. Buhay at kamatayan ang nakasalalay kung hindi mo natitiyak ang bagay mo. At ako ay namamanhik sa iyo ngayon. I plead. Gusto kitang hamunin. Kung wala ka pa kay Jesus ngayon, hindi pa siya ang iyong Panginoon, kumapit ka na sa Kanya ngayon. Sa daan ng pananampalataya at pagsisisi, lumapit ka sa Kanya. Para sa kaligtasan mo, lumapit ka sa Kanya na handa kang magpasakop sa Kanyang pagiging Panginoon. Lumapit ka sa Kanya sa daan ng pananampalataya at pagsisisi. At sinabi ng Panginoon, Jesus sa Kanyang mga salita, ang sino man lumalapit sa akin, kailanman hindi ko itatabol. Ang sino mang lumalapit sa akin, sabi, lumapit kayo sa akin. Sabi ni Jesus, sa akin. Hindi niya sinabi, sa mga ibang tao, o sa pulpito, o sa anumang paraan, kundi sa Kanya lang, lumapit kayo sa akin. Kayong mga napapagal at nabibigyan ng lubha, at kayo'y aking pagpapatuloy. So yan ang ground, yan ang batayan, salalayan at simula o pundasyon ng buhay Kristiyano nung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon. Pero hindi natatapos doon. Ang buhay Kristiyano ay nagsimula
sa pagkilala na si Kristo ang Panginoon ng buhay mo. Pero hindi tapos doon. Ito ay nangangailangan ng paglago, ng pagpoprogreso, ng pagpapalalim, ng pagpapatatag ng iyong pananampalataya. At si Pablo gumamit siya dito ng mga, sa Ingles ay metaphor. Yan yun po yung metaphor, isang salita ng paghahambing, no? Mga figurative language ito, na mga salita ng paghahambing. Inihambing ni Pablo ang buhay Kristiyano sa tatlong bagay. No? Ang unang ginawa niyang paghahambing para makita natin ang kahalagahan ng paglago, inihambing niya ito sa puno na nag-uugat. So, rooted like a tree. Verse 7, sabi niya, na nakaugat. Nakaugat. Eh, ano ba yung umuugat? Ay, di ba yung puno? Yung halaman na nakaugat. So, inihintulad ni Pablo ang buhay Kristiyano sa isang puno, sa isang halamang umuugat. Marami nagsasabi na yung pong puno ng nyug, yung coconut tree, isa daw yan sa maraming puno na mahirap bunutin. Kasi napakadami niyang ugat. No? Tinatawag nila na yung ugat niya, ang tawag nila doon ay mayroong 5 root system. Napakadami, di ba? Napakadami ng ugat niyan. Hindi yan isang malaki o 3 o 4 na marami, maliliit na marami. Pero hindi lang yun, yung ugat niya adventurous. No? Naglalakbay. Habang lumalaki yung puno, humahaba din yung ugat. Yan ang puno ng nyug. Kaya nga kahit napakataas niya, pag bagyo, mahirap siyang pabagsakin. No? Dahil malalim ang kanyang ugat. Ang buhay Kristiyano, madalas, ay inahalin tulad sa isang puno na lumalago. Halimbawa, sa Aklat ng Awit, Kapitulo 1, Talatang 3. Ang babasahin ko lang ng mabilis yan. Psalm 1, verse 3. Doon sinabi rito, ano daw ang katangian ng isang taong matuwid? Sa Psalm chapter 1, verse 3, ito ang sinabi, siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay. Ang buhay Kristiyano daw ay tulad sa isang puno na nakatanim sa tabi ng batisan. Dumadaan yung tubig. Kaya, hindi siya nalalanta. Dumarating ang tag-init, pero hindi siya nalalanta kasi malapit siya sa batisan. Ganyan ang buhay Kristiyano. So for sure, ang buhay Kristiyano hindi madali. No? Bakit? Nandito tayo sa isang makasalanang mundo. At meron din tayong kasalanan pa na natitira dito sa puso natin. Marami tayong kaaway dahil sa ating pananampalataya. At marami tayong pakikibaka sa iba't ibang sektor ng ating pagkatao. Ngunit, kung tayo ay nakaugat kay Kristo at nagpapatuloy na lumago sa ating relasyon kay Kristo, na siyang pinanggagalingan ng ating buhay, anumang lakas ng bagyo na darating, tulad ng isang puno ng nyug, mananatili nakatayo. At tulad ng isang puno na nakatanim sa batisan, hindi malalanta. Doon hinalin tulad ni Pablo ang buhay Kristiyano. Pero hindi lang yun. Meron pang pangalawa. Inahalin tulad niya rin sa isang gusali. Build like a building. Alam niyo, yung building is a common metaphor of Christian life. Common yan. Pag binasa niyo si Pablo, madalas niyang binabanggit na yung buhay Kristiyano daw tulad sa isang gusali na itinatayo. Halimbawa, 1 Corinthians chapter 1 o sa chapter 3 verses 9 to 11. Unang Korinto, Kapitulo 3, talatang 9 hanggang 11. Babasahin ko po. 1 Corinthians chapter 3 verses 9 to 11. Sapagkat kami ay mga kamanggagawa ng Diyos. Kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin na tulad sa isang matalinong tagapagtayo, inilagay ko ang pinagsasaligan at ang iba pang nagtatayo sa ibabaw nito. Dapat ingatan ng bawat tao ang pagtatayo niya sa ibabaw nito, sapagkat ang sino mang hindi makapaglalagay sa ibang saligan maliban sa nakalagay na, at ito'y si Kristo Jesus. Ano sinasabi ni Pablo rito? Ang buhay Kristiyano parang
nagtatayo ka ng isang bahay o ng isang gusali. Pero ang pagkakaiba, yung tinatayo nating bahay bilang Kristiyano, hindi kumpleto. Hindi pa tapos. Kaya siguro, lahat tayo rito, we are looking forward for the finished building, ano? Sana, makalipat tayo. Ang kalooban ng Diyos sa September. Natapos na at makakalipat na tayo ron. Pero alam nyo, kahit na tayo nakalipat na doon sa isang finished building, yung buhay Kristiyano natin hindi pa tapos. No? Meron pa tayong itinatayo sa ating buhay Kristiyano. Kaya nga, ang katotohanan yan, tayo bilang Kristiyano, we are ever and always under construction. Hanggang nandito tayo sa mundo, may construction na nangyayari sa ating pagkatao. Ang dapat nating tiyakin lang, tiyak natin na ang pundasyon ng ating pananampalataya ay si Kristo. Kasi kung hindi ka tatagal sa construction na ito. Kung si Kristo ang hindi saligan. Alam niyo, mahalaga yung saligan. Yung pong ating itatayo na gusali ay two-story building, dalawang palapat. Siguro, mangangamba yung iba. Kaya ba yun? Sasabihin ko sa inyo, yung itinayo, yung inilagay na pundasyon ay pang-tatlong story, pang-tatlong palapat. Kaya, wala tayong dapat ipangamba, humanly speaking, di ba? Nais ko rin sabihin sa inyo, kung nakatayo ang inyong saligan kay Jesus, gaano man katagal yung construction na gagawin sa buhay niyo bilang Kristiyano, sa atin bilang individual na mananampalataya, wala tayong dapat itatapon. Sapagkat hindi tayo malalanta at hindi tayo babagsak. Kung ang ating saligan ay si Jesus. No? Kaya, dapat yung pananampalataya natin kay Jesus, yan ang ating saligan. At ayon sa 2 Peter chapter 1 verses 6 and 7, yun daw, saligan na yan, itatayo natin yung bawat bloke, bawat hollow blocks, bawat bato, diyan nakatayo. Ano yun? Yung bato ng bloke ng kaalaman. Katangiang Kristiyano, pagpipigil sa sarili. Ano pa? Katatagan, kabanalan, pagmamahal sa kapatid, at pag-ibig. Diyan natin itatayo. Diyan inalululan ni Pablo. Na pangatlo, na metaphor. Learn like a student. Diba tinan niyo yung sinabi sa verse 7? Na nakaugat at nakatayo sa kanya na matibay sa pananampalataya. Gaya ng itinuro sa inyo. Itinuro sa inyo. Ibig sabihin ito ay pag-aaral. No? Alam niyo, may mga pastor, may mga guro, may mga leader sa church. Pero lahat ng Kristiyano, pastor, guro, at leader ay estudyante ng salita ng Diyos. We are all students of God's Word. Ako, nag-aaral pa hanggang ngayon. Walang sino man ang pwedeng magsabi na alam niya na ang lahat ng bagay. Sa mga bagay na may kinalaman sa salita ng Diyos. Kailangan mag-aral. Lahat tayo estudyante. Ang mga taga-Kolosas, ang unang nagturo sa kanila ng prinsipyo ng pananampalataya, si Epaphras, chapter 1, verse 7, mababasa niyo yan. Tinuruan sila ni Epaphras. Si Pablo, sumulat sa kanila para turuan sila naman ng mga mas malalalim na katuruan patungkol kay Kristo. Lahat din tayo. Dapat patuloy na mag-aral at magbasa, magsuri, mag-meditate, no? Makinig sa salita ng Diyos na itinuturo at pinangangaral. Tandaan niyo ito, mga kapatid. Ang isang maalam na Kristiyano sa salita ng Diyos ay isang matatag na Kristiyano. A learned Christian is a stable Christian. Sabi ni A.W. Tozer, isang mahusay na manunulat na Kristiyano, refuse to be average. Huwag niyong sabihin, ay tama na yung alam ko. Okay na yun. Hindi naman ako magiging pastor o magiging teologo. Ay hindi. Lahat tayo dapat dumalago. Nadadagdagan ang ating kalaman. Hindi tayo dapat tumigil. Refuse to be average. Nais kong sabihin ito. Nasasabi ko na lagi ito, pero nais kong sabihin ulit. Darating ang araw. Magiging isa ka. May in a certain time sa buhay mo, magiging isa ka. At ang magiging kakampi mo lang at kasama mo at companion mo ay yung matutunan mo sa salita ng Jesus.
Yun lang ang makakatulong sa'yo para ikaw ay magpatuloy na nakatayo para sa pangalan. Now, ikaw huli. So, nakita natin the ground of Christian living, receiving Christ Jesus, the Lord, the growth of Christian living, rooted like a tree, built like a building, learn like a student, and last, the gratitude of Christian living, overflowing in thanksgiving. Sinabi niya sa huling bahagi, na sumasagana sa kasasalanan. Alam niyo, ito ay napakahalagang tanda ng buhay Kristiyano. Yung bang puno siya ng pasasalamat. Kapag naiintindihan mo yung kayamanan na tinanggap mo kay Jesus, ang magiging tugon mo ay pasasalamat. No? Ano man ang sitwasyon na meron ka sa buhay. Kung ating i-observe dito sa flow, yung daloy ng salita ni Pablo, sinasabi niya dito, walang kondisyon eh. Parang kapag daw na kay Kristo ka, at nagpapatuloy ka kay Kristo, parang normal, parang natural, parang inaasahan mo na kasama rin yung overflowing thanksgiving, yung masaganan pasasalamat sa Kanya. Alam niyo po, doon sa Cambodia, mapapansin niyo doon, pagka kayo nagpunta doon, halos mayroong common, hindi naman lahat, pero mayroong yung mga bahay doon, yari sa tinatawag na stilt, no? Yung mga may poste, yung parang sa probinsya natin, may silong, tapos poste lang, tapos sa taas ang tulugan. Kahit mga gandang bahay, ganun eh. May silong, tapos sa taas yung may second floor, sa baba, silong. Now, dalawa daw ang dahilan kung bakit ganun. Kasi may tinanong ko, bakit ang mga bahay dito ganyan? Kasi mainit. Ang totoo, mas mainit doon kaysa dito eh. Doble eh. Kaya parang pumapasok yung hangin. Pero isang pang dahilan, pag tag-ulan, madalas bumabaha roon sa Cambodia. Hindi maayos ang kanilang drainage system. Pangalawa, pag umapo yung Mekong River, pumupunta yun sa syudad. No? At marami talaga, inaasahan na nila may pagbaha. Kaya may stilt, no? Para hindi maano yung kanilang mga gamit na sa taas yun. At doon, hindi masyado makakapaminsala kung mga poste lang sa ibaba. Inaasahan na nila na maaaring mayroong dumating na baha kapag malakas ang ulan tuwing tag-ulan. Mga kapatid, inaasahan din sa bawat tunay na Kristiyano na ang kanyang puso ay mapupuno ng kasasalanan. Kung mayroong tao na aasahan mo na dapat bumabaha ng pasasalamat sa ang kanyang puso at ang kanyang bibig, hindi yung mga multimillionaire sa mundo ito. Hindi yung mga tagumpay sa larangan ng negosyo, sa larangan ng kalakasan, sa larangan ng tinatawag nating entertainment industry. Hindi yun. Ang inaasahan na laging bumabaha ng pasasalamat ang kanyang puso, yung mga Kristiyano. Bakit? Sila ay tumanggap ng espiritual na pagpapala na higit sa mga kayamanan ng mundong ito. Na higit sa anumang katanyagan sa mundong ito. Isang pagpapalang hindi matatapos ng kamatayan. Isang pagpapalang lalagos hanggang doon sa kawalang hanggan. Maaaring meron sa akong kinakausap dito na may mga problema. May mga trials na dinadaanan. Nais ko kayong hamunin. Tulad ng paghamon ko sa sarili ko. Ako hindi exempted sa mga problema at trials. Nais ko kayong hamunin. Kung Kristiyano ka talaga, huwag kang bumigay sa reklamo. Huwag kang bumigay sa pag-angal, pag-ungol. Huwag kang bumigay sa tinatawag na kakaitan dito sa puso mo, yung tinatawag na bitterness sa English. Huwag kang bumigay sa mga negatibong pag-iisip. Huwag kang bumigay sa galit o pagkamuhi. Isipin mo kung ano yung meron ka kay Kristo. Ano yung meron ka kay Kristo? Kapatawaran. Inari kang ganap. Kinupog pa sa kanyang pamilya. Binigyan kanya ng pangako ng kalwalhatiang magpakailanman sa darating na panahon. Isipin mo kung wala ka kay Kristo. Anong meron ka? Kadiliman ng pag-iisip. Ika'y nasa ilalim ng galit ng Diyos. Kaaway ka ng Diyos. Nasa daan ka tungo sa walang hanggang kapahamakan. Isipin mo kung ano ang tinanggap mo. At kung iisipin mo maigi yan, lagi, araw-araw at lalago ka niyan. Ang puso mo ay mapupuno ng pasasalamat. Purihin ng Panginoon. Salamat sa inyong pakikinig. Umawi tayo. Ulitin natin ang awit na
Consider Christ bago tayo mag-live. Consider Christ the source of our salvation, that we should pay the penalty for Him. Though He was pure, a lamb without a blemish, He took my sins and nailed them to the tree. My Lord and God, You are so rich in mercy. Mere words alone are not sufficient. Thanks to take my life, transform, renew, and change me, that I might be a living sacrifice. Consider Christ, that He could trust His Father, and in the garden of Gethsemane, though full of dread and fearful of the anguish, He drank the cup that was reserved for me. My Lord and God, You are so rich in mercy. Mere words alone are not sufficient. Thanks to take my life, transform, renew, and change me, that I might be a living sacrifice. Consider Christ, for death He has defeated, and He arose, appeared for all to see. And now He sits at God's right hand in heaven, where He prepares a resting place for me. My Lord and God, You are so rich in mercy. Mere words alone are not sufficient. Thanks to take my life,